Bagamat matatamaan ang tax collection ng gobyerno, hindi raw ito dapat basehan para pigilan ang VAT suspension sa diesel at gasolina. Ayon sa isang ekonomista, may ginhawa man sa forma ng ayuda, kalakip naman ito ang umano'y utang na loob sa panahon ng botohan. Okay naman daw ang ayuda at dapat ipagpatuloy, pero lamang pa rin talaga ang pagsuspende ng value-added tax. Ayon kay Professor Noel Leco, Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines Incorporated. Nitong Mayo 1, panawagan ng iba't ibang grupong nagprotesta ang pagtanggal sa VAT kasabay ng pagtaas ng sahod. Ang kongresistang si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, hindi lang VAT ang iminumungkahing tanggalin, kundi pati si Executive Secretary Ralph Recto na anyay balakid sa mga economic policy na makagiginhawa para sa lahat. Sa huling pahayag ng Department of Finance itong Abril, aabot daw sa 43.6 billion pesos ang mawawala sa gobyerno sa loob ng 3 buwan kung pati diesel and gas excise tax ay tatanggalin. Para sa ekspertong si Leco, mas dadali sana ang progreso kung nakatuon sa purchasing power ng mga Pilipino ang gobyerno at magagawaan niya ito kung tatanggalin ang VAT, pati na rin ang excise tax sa diesel at gasolina dahil sa ngayon, mabagal ang economic activity. Mayroon daw tayong consumer-driven economy at kung matamlay ang household spending, babagsak din ang ekonomiya. The bottom line here is that the government may be so worried about its tax revenues being reduced if they suspended or they reduced excise taxes. But remember, we have a percentage tax. And with the increase in prices of petroleum, we, I think, already more than made up. And we will have more tax revenue losses if we do not support the purchasing power of our people. Tutol din si Leco sa argumento ng economic managers ng gobyerno. Bagaman kailangan ngang balansehin ang interest ng lahat, mas lalago raw ang ekonomiya kung tatapyasan ang mga buwis. Kahit daw may benefit para sa upper income classes, mas mainam pa rin ang VAT suspension sa lower income classes dahil pagkain at iba pang basic commodities ang kanilang pinagkakagastusan. The most effective, and I know they disagree with this, is that suspend excise tax, suspend value-added tax, and that will benefit everybody. What I mean is that you do not have to collect the taxes that you will distribute later on. Bagaman fiscal policies ang sentro sa usapin ng VAT, hindi raw pwedeng i-discount na lang ang kinalaman ng politika ng bansa sa apektadong economic outlook. Kung matatandaan, ang April outlook ng Fitch Ratings for the Philippines down from stable to negative. At isang factor dito, ang anilite charged domestic politics ng bansa mula sa impeachment proceedings ng pangalawang Pangulo, ang hidwaan sa pagitan nila ng presidente hanggang sa flood control investigations. Sa tingin ni Leco, bibilis pa ang inflation rate ng Pilipinas ngayong buwan dahil dito naramdaman ang pagsirit ng presyo ng langis. Samantala, kung bakit mas nakatuon sa ayuda ang administrasyon imbes na sa purchasing power ng mga consumer, tingin ng eksperto, Giving ayuda to the people, you make the people feel good, because they got something tangible right now. Then the debt of gratitude comes in, so they will remember that in 2028, which is not good at all. I think this is what is weakening the political process of in the country. Kung susumahin ang pulisiya ng gobyerno sa krisis na kinahaharap ng bansa, we're responding, but we can do better, ayon kay Leco. Marami raw kailangan pang plansyahin ang pamahalaan. Bukod sa fiscal policies, dapat daw epektibong na ipapatupad ang government services, sino man ang nakaupo sa pwesto.